Maayong adlaw. Ari na po misa. No wearing of scanty Hanging clothes. coffee. So, dili pwede ang mga Sutog na. shorts. Skimpy. What's skimpy? Skimpy. Pakids. Pakigil ba di ay parang. Suway ko na. Kana raman. Sure ka. Di na. Okay raman na. Dili ba ni? Grabe ka tugnaw. Bakit hindi ka nag-jacket? Actually, this is ma'am, ma'am, tawag dito, ma'am Pars request. Gusto niya makita yung mga nakasablay na mga coffin. Hi, ma'am Pars. Yun. Ma'am Pars. And hi, ma'am Clay. Hello. Hi, ma'am Gladys. Hi, Sir James. Hi, ma'am Jenny. Hi, ma'am Rico. Ito po ang aming tour guide and organizer pala. Yeah. At yung assistant na organizer. Ay, babaeng maraming pangalan. Kung kayo po ay gustong pumunta sa kahit saan anong party dito sa Manila, i-PM nyo lang po si Ma'am Maricar. Sulit po at affordable lang po. Promise. I-ano ko sa comment section yung FB ni Ma'am. Okay. Later on, I will show you what's inside. Bye. The Church The Church of Saint Mary the Virgin Cemetery. So, cemetery po ito. Daw kayo. Dala mo Cemetery. yung Cemetery. mahiwagang Paano pag ibig sabihin pag namatay na po, yung hindi na siya pwede talagang ng hanap ng ibang partner? very rare na nangyayari yan dito. Alam nyo kung bakit very rare. Yung mga taga-Sagada kasi noon sila na stick to one, loyal, faithful. Kaya pala dito nagpupunta yung mga broken heart para makita ng loyal. Saan yung mga taga-Sagada dyan? Sino yung mga single dyan? Ayan, kaya pala dalawa kasi yung partner nila ang ilalagay sa kabila. Talagang till death do us part dito sa Sagada. Halimbawa, sir, understand. Maghanap ka na ng space. Coffin. Somehow murag dahil bakit ba? Pare siya. Traditional mo, Pare- murag pagani. Okay. Di man Elder siya. siya o isa siya sa naglilid din sa mga rituals. Pero pare din talaga siya ng church. So, Sino lang pala yung ang paglibing kasi sa hanging coffins, Mga it sino is lang? a traditional practice. Pare So, siya. bawal sa mga pare. Parang ganun. Hindi naman sa bawal, pero inayawan lang talaga ng church kasi nga pare siya tapos gusto niya traditional way, di ba? Kumbaga parang may special dapat ka na libing. Parang ganun. Pag pare, dapat dito sa sementeryo, hindi yung hindi naman pagan. No? Hindi yung traditional. Okay, sige. Ganun. Nagana magatunan sa Sagada. Kasi hindi naman pagan yung mga tao dito, no? Kasi may belief sila. Yes. May belief. Yung So, mga patay na nakahanging sa coffin, hindi yun later, wala na akong ikukwento pa. Save the best for Look at that. Viper. Nililibing ang mga taga-Sagada. Viper. Nag-research naman yung iba sa inyo. Hindi po. research Hindi po. para may excitement. Hindi po kami nag-research po. By pair po. Pag siya ay married na, by pair po na. Yung baba na yan, pare siya, Anglican priest siya, pwede siyang mag-asawa. Ayan. Yes. Ang isa siya sa mga, ma-consider natin na isa siya sa mga elders. When we say elders, they are the ritual leaders, they are the ritual masters here in the village. Bago siya namatay, hinabili niya na pag siya pumanaw na. My partner. Cemetery. Try din yung mga yan. Cemetery. Hangin lang yan. Yung naririnig yung parang ulan na yan or parang ilog na yan, hangin lang yan sa mga pine trees. Question po sir, meron po bang mga sementeryo sa Yes, in your place, ganun. Anytime of the day ng November 1, bibisitahin nyo yung mga kamag-anak nyo, mag-aalay kayong bulaklak, magsisindi ng kandila. It's also very the same here.
may konting kaibahan nga lang. No? In the afternoon, mga ganitong oras, mga between alas 2, alas 4, may misa muna syempre. Then after the mass, sabay-sabay po yung mga taong pupunta dito, mga between 5 to 6 p.m. pag magsisimulang dumilim na. Sabay-sabay silang pupunta dito sa kanya-kanyang kamag-anak. Then sabay-sabay nagagawa ng apoy. Literal na apoy sa tabi ng mga puntod, sa tabi ng mga nicho. Akala nyo parang bonfire, no? Apoy. So mapapansin nyo sa mga tabi ng mga nicho, mga puntod, parang may gumawa ng apoy. Ayan, may mga evidence. Sa mga ito. Lalo na pag tayo naglakad banda dyan, mapapansin nyo. Sa halip na kandila, yan Yes. ang ginagamit nila. Yes po. Kaya pag nagpunta kayo dito ng evening ng November 1, Kaya akala wala nyo, nagtitinda ng kandol. akala nyo buong cemetery nasusunog sa dami ng apoy. Wala nagpicture dito sa Maninteryo. Iko bale. Eh kaso medyo maagang nag-start nung time na to eh. Puro apoy, mausok nga lang. Puro apoy yan. Maaga lang silang nag-start. Kaya Pero medyo yung usok, maliwanag okay pa. naman po yung usok po. Okay lang. Ah. Iko bale. Ay, ito. Sa YouTube, sir. Ayan po. Ha? Umakyat dito, no? Mm-mm. Pero konting ingat lang, lalo na yung medyo matitigas yung sole kasi medyo smooth yung konting ibang surface ng bato, no? Lalahanin nyo pag kayo nadulas dito nalaglag, mas malapit mo yung natawag na Echo Valley. Kasi pag may sumisigaw, yun nga Nag-i-echo. Pero tulad ng sabi ko kanina doon, Bawal. the Kasi, name Echo Valley, it's not us locals that gave that name. Mga tourist. Hanggang sa yun yung kumapit, yun yung sumikat. No? Ang name talaga ng area specific, no? Etong area na to, Paitukan. payutukan. Ibig sabihin, gateway, passageway, daanan, kumbaga. No? Kasi mamatay ko muna. So, ayan. Hindi talaga kami mga mga locals na nagbigay ng name na Echo Valley. Kung bakit din bawal sumisigaw dito, kasi mula sa kabila hanggang doon sa bandang cave na napuntahan natin kaninang umaga, more or less natin 2 kilometers ang haba ng valley na to, na puro ganitong klase mga bato, mga limestone. At karamihan sa mga batong yan may mga isinabit sa gilid-gilid or sinuksok sa mga butas ng mga kabaong. Kaya for us, these areas are sacred kasi ancient burial ground ng mga ancestors namin. Then pinili din nilang dito sa mga areas na ito may lagay kasi tahimik. So hindi talaga appropriate na may nag-iingay or sumisigaw. Few years back siguro may mga sumisigaw talaga mga tourists. Lamang sa malamang ang mga tour guide na nakuha nila is either konti yung knowledge pagdating sa culture and tradition namin dito or malamang bata kaya wala talagang kaalam-alam. Kaya pag may sumisigaw, hinahayaan lang nila. Pero dati naninita talaga ako dyan. Bawal. No? Winawarningan ko din actually yung iba na mag-iingat sa kung anong sinisigaw nila dito kasi minsan kung ano yung sinigaw mo, iba yung echo. Ayan, example ma'am, one time may sumigaw dito. Pogi ako, tapos sabi ng echo, maling. May sumigaw dito, walang forever, tapos nag-echo, bitter. Pero kidding aside, may purpose kasi ang pag-ingay at pagsigaw dito. Hindi basta-basta. And there's a... Down. You can see the coffin. Thank you po. Thank you, thank you. Okay. Mula sa part na to, may makikita kayo doon sa baba na medyo parang pahaba, ng mga pinagpatong-patong na kasing kulay na nung bato. Those are coffins. And very proud to say na yung isa sa kanila is yung great-grandfather ko, nilagay siya dyan noong 1982. Doon sa baba na yan. Hindi na siya mapapansin na coffin. Hindi na, mukhang camouflage kasing man kulay siya. na yung Ayan bato, o, diba? tingnan nyo na lang dito. Kana. Mas makikita nyo dito. Ay, siguro na siya ng bato. Mas nakikita dito. Ayan. Ay, oo. Oo.
Guys, sa CR. Si Arthur ang Huy, ano mang murag precious kayong CR? Bakit? Mug CR. mas dako akong nagasto sa CR kaysa pagkaon. Oh, why is it like this? Sabag ikaw sa mabli pino akong gikuan bagi insist na tagkuan na lagi to siya. PWD. Sige. Nya pag-ihi kaysa sahog day mangihi. Di na lang ko mag PWD. Okay ra walang discount. Another 95 degrees. Great. Ato ta. Yung vlogger na taga Davao kung bakit nilagyan ng Ano yung Ano yung ginawa niya? nagawak-awak niya yung mga Kinuhat niya po yung ano, papakita ko nyo na lang sa inyo mamaya yung video. kasi may butas niya. anong ginawa sa kanya po? May nawakan nga yung bungo. Di, ano yung ginawa sa humawak ng bungo? Anong nangyari? Naghahanap siya. Oh. Iba pa kita ni Sir. Tapos wala kang na ano na yung case para may case yun. Malaki-laking multa yun. May kaso siya. Yung plus ang multa nun. Tapos pwede siyang makulong up to 10 years. Sinong bago? Vlogger yun na taga Davao. Yung Anong pangalan? Ha? Ryan. Parang ganun. Si brother. Wala si brother. So, si brother. Di ba, hindi lang naman dito, ang daming lugar ang Sinisira nagbaban sa niya. kanya. Oo. Na personal ng grata siya. Sa Davao nga mismo. Parang walang utak. Si brother. Oh. Hindi, talagang pinapakit namin to for rock climbing. 500 per head, 1 to sawa. At magdamagan. Pero may harness. May Full gears. Complete accessories from head to toe. Ano man magklaro mo? Tanak ka. dili sa susunod na. Kahit bumitaw ka sa bato, hindi ka malalaglag. Ha? Oo. May harness man. Kasi may tali, nakatali ka, may bilihan ka. Ganon. Hindi ka basta-basta malalaglag. Basta ang belayer, abtik lang. Hindi ko matawag Kasi aron na gid ko. Kasi Oh, kanang mag-guan ba mag-support sa inyo. wala na nagbabayad ko. Pero grabe lang sa na noon kataas. Paitokan Eco Trail Cafe. Welcome. May nag-CR. Ay, kape. Tara ta para ano. Yung mahahaba is already an influence of modern civilization. Then, of course, religion. So, doon tayo talaga sa maliliit. Many people ask, why are they walking short? Bata daw ba? Babies? Mga nano? Or were their bodies chopped? No. Hindi po, no? Lahat po nang nailalagay dito are elders. Like our definition a while ago about elders, they are the ritual leaders, they are the ritual masters here in the village. Kung bakit lang maliliit yung mga kabaong nila, kasi binaluktot yung mga katawan nila. Naka-fetal position, parang position ng fetus, or let's say embryo. Sabi nila, it was our position when we were still in the womb of our mothers when we came out of this world. It should also be our position if we pass away. So, daming nagtatanong, isn't it hard to fold the body? Kasi malamig na, matigas na. Diba? Okay, pag sinabi natin traditional na burial, di namin ine-embalsam mo yan. Ayan, nasagot na yung isang tanong mo kanina. Hindi namin ine-embalsam mo yan. Kaya yung lamay o yung burol, just a few days. Kasi average is 3 days. No? Kasi usually, pag hindi mo inambalsam mo yan, after 3 days, mag-start na yan na mag-decompose.
No? So, ganun. Saglit lang talaga yung lamay. Then, dun din sa habang pinaglalamayan, imbis na nakahiga yan, nakaupo sa isang upuan. Usually on the first day, nakahiga lang naman talaga siya. Kasi may mga rituals muna na kailangang tapusin. No? Matatapos siguro yun on the second day, mga bandang hapon. So, pag natapos na yung mga rituals na yun, dun nila pauupuin yung bangkay sa isang upuan. Eh, mapapansin nyo siguro sa pagitan nila kay Pagdason at saka si Sumbat, there's backrest of a chair. Sandalan ng isang upuan doon. A few years back, buo pa yung upuan na yan. Pero nung kasagsagan ni Super Typhoon Egay, I think that was 3 or 4 years ago, yun, nalaglag yung pinaka-upuan. So, paupuin yan sa isang chair. Siyempre, itatali nila yung binte, yung katawan, o yung ulo, to prevent it from falling down. Yes. So, ganun siya paglamayan. And on the day of the burial, early in the morning, isang grupo ng kalalakihan yung pupunta dito. They will build temporary scaffoldings, bamboo ladders, and they will also bring with them yung bakanteng kabaong. Bakit bakante? Kasi hiwalay po yung pagdala namin dito ng kabaong tsaka yung katawan. Sa umaga, early in the morning yung kabaong, ready na nila dito. Then, mga bandang hapon, after lunch, yung pagdala naman ng katawan dito. So, mga after lunch, before nila dalhin dito, syempre may mga dasal-dasal, may mga rituals muna yung mga matatanda dun sa bahay. And babaluktutin nila yung katawan, kahit lumalagutok na gutok yan, pipilitin nilang baluktutin. Then they will wrap it with a traditional hand-woven blanket na pasadyang ginawa ng sa patay. So yun yung parang death blanket niya. Hindi. Pumot ma'am na binalot siya, binaluktot tapos nirap lang siya. Hindi yung parang mami na nasa isip niyo. So kung ano yung binaluktot at binalot na katawan na yun, since nakabaluktot na, di ba? Maliit na lang. Ganun na mismo bubuhatin sa balikat. Siyempre, mabigat. No? So, example, if ever ako yung nagbubuhat, ibang tao. Pag napagod yun, pasa ulit sa ibang tao. Pasa-pasa yung mga tao hanggang makarating dito. And there's a belief na pag natuluan ng kahit anong body fluid galing dun sa bangkay, it will bring good luck. So parang mag-aagawan yung mga tao sa kung sinong magbuhat ng katawan nung namatay, baka sakaling matuluan sila. Kasi good luck nga naman, di ba? So, pero ang nangyayari talaga is the relatives that will carry the body. Mga kamag-anak talaga, usually mga anak, mga apo, ganun. Pero sa akin para sa akin, yung siguro yung belief na yun is itinanim ng mga ancestors namin dun sa mga Para dahil susunod na generations maglibing. para may magbuhat, di ba? Pagkakatulong-tulungan. Kung sakaling wala bang kung walang luck dyan, may magbubuhat ba dyan, di ba? Bigat Walang na mag-volunteer. Unsanitary, unhealthy pa, baho pa. Witty ba yun yung Pero yun yung ano, di ba? Yun yung belief dito na na-scam lang. buka may lagay dito. May nagawang kabutihan. Pero sino yung mag-qualify? Sino yung masabi? Sino mag-determine? Okay. Government? Actually, number 1 talaga na qualification bago ka mailagay dito. Kailangan patay ka, kailangan na mamuhay. Tama. Okay, pero kidding aside yun. You should be one of the elders, no? Ikaw yung isa sa rituals dito sa bayan, sa culture, sa tradition. Hindi lang sa mga ganyan. Parang ikaw yung nakikitang leader ng mga tao dito. Then, number 2, kailangan ng natural death. Pag sinabi kasi natin na natural death, tahimik yung kaluluwa. No? Pero pag nagpakamatay ka, or pinatay ka ng ibang tao, or namatay ka sa accident, hindi tahimik yung kaluluwa niya. Kaya pag isinama mo dito, iistorbohin niya yung mga nandito. So there are other burial sites kung saan yan pwede. And here in Sagada, there are different burial sites also depende sa cause ng pagkamatay. So example, may isang maliit lang na cave, medyo malapit
dito sa may napuntahan nating cave kanina, o sa doon banda. May isang maliit doon na cave na burial site for mothers who died, only for mothers who died while giving birth. Ganon. May Exclusive. yes, exclusive para lang sa mga ganong cases. Depende sa mga reasons ng pagkamatay. No? So, ganon. And katulad sa Lumiang Burial Cave, pag sakaling mapunta man kayo doon, makikita nyo sa entrance cave, ng cave na yun, there are hundreds of coffins na pinagpatong-patong naman. So, yan yung parang pinaka-general cemetery nila before. No? Pero dito, talagang mga elders ang nilalagay dito sa valley na to. Lahat-lahat, buong valley, ang pinakalas na traditional na burial, yan, 2010. Siguro dahil dumami na yung mga naninirahan. Kaya concerned na Napansin yung nyo, kaya nga, health dumami-dami reasons. na yung tourist. Tapos kung andun kayo sa taas kanina, palapit ng palapit yung yun. Pag may yung baho, nalaglag na yon, magtitipon-tipon yung mga elders on both sides of your family. Hindi lang both sides of the family, basta magtitipon-tipon yung mga elders dito. And then sila yung magdi-decide kung ano yung ibibigay sa iyo na name. Usually yung mga name ng mga direct na ancestors mo. No? Then pipili din sila yun ng mga ancestors mo na may magagandang traits. Kasi parang pinapamana din sa iyo yung mga traits niyan. Pero example, kung sasakitin ka, ganon, sakitin ka, mahina ka, hindi bibigay yung pangalan mo sa mga next generations. Kasi baka manahin nila yung pagiging sakitin. Ganon. So, yan, dala-dala name namin din. Isa sa church, syempre. Sa akin, ang pangalan ko, ayan o. Pangalan ko yung isa doon, Pukdasen. Ay. Pokdasen. Pagkabigkas kasi namin dito ng Ay, tama ako. Lakay. Ikaw si Lakay. lakay, ang ibig sabihin ng lakay is Lalaki. elder na lalaki. Ilan. Or matandang lalaki. Pekdasen. Doesn't meaning Wala eh. Hindi ko